Ito. Oo, yung blind. Wala na, blind nga eh. Blind na nga eh. Kaya kami sa veranda doon. Ko ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Kuya? Pwede mo natin buksan ilaw, parang ang dilim. Guys, pwede mo natin buksan yung kuhan. Shade, kuhan. Buga na kayo. Ang dilim. Ang dilim, pwede yung buksan nyo. Ang dilim. Hindi ba pwedeng buksan tong kuhan? Bintaan, yung ano? Ito. Oo, yung blind. Wala na, blind nga eh. Blind na nga eh. Kaya nga madilim kasi blind. Hinihintay lang po natin ang iba pa. Okay na yan. Father, medyo madilim po sa amin. Pwede pong buksan yung kuhan? Buksan yun. Yung blinds po? Hindi, huwag na yung nasa likod kasi Kasi lang po yung nasa likod. Dito lang sa side po. Sabi po ni Bullet. Ito. Yan. Bullet talaga. Pahilan mo na nga yan. Para mag-reflect. Ilaw yung kwarto na siya. Yan. Sige. Pati yung isa sana. Yung kabila ko yung... Madam. Pwede yung pahila din ng isa. Todo mo? Yan po. Yan, medyo maliwaliwan na po. Hindi ko yan yung baliktad. Ano po sana? Mag-iiba po yung kulay ng video namin. Color blue po yung video namin. Kasi red po yung iba. Okay na yan? Yes. Mas lumiwanag na. Sa veranda doon. Pwede ba? Medyo mahaba-haba ho yung ano ko. Dito na lang siya. Galing kong... Siya di wala pa? Nations, civil society, and to every Filipino, this fight is for all of us. It is for the worker, the farmer, the teacher, the OFW, the jobless, the homeless, striving desperately to provide for their families. It is for the children who dream of a brighter tomorrow. It is about safeguarding our democracy and upholding public trust. To Congress, honor your constitutional mandate with courage and integrity. History will judge your resolve or your silence. I repeat, history will judge your resolve or your silence. To all Filipinos, together, let us inspire, educate, and demand action. Democracy thrives when we hold our leaders accountable. United by faith and values, we can build a future of truth, justice, and hope. This is our moment. This is our sacred duty. Para sa Diyos, para sa bayan, para sa mas maganda at magarang kinabukasan. Sincerely, the representatives of the first, second, and third impeachment complaint. Magandang hapon po sa inyo lahat.
Ngayon po pakinggan natin yung mga maunang salita ng ating mga speakers na invited. Magpapakilala po sa kanila sila at magsasalita na kanilang mga tingin. Isang mapagpalaya at makasaysayang hapon po sa ating lahat. Ako po si Carl Patrick Suyat mula po sa Project Unita at kabilang po ako sa 21 youth complainants na lumagda sa second impeachment complaint nilang pwesto. Ang tunay na daan patungo sa kapayapaan ay nasa landas ng katarungan. Ang panawagan po natin sa Kongreso, huwag niyo sanang hayaan na maiwan kayo sa pagulong ng kasaysayan. Naway sundan ninyo ang halimbawa ng mga kongresista na hindi natakot isakdal noon, si Joseph Estrada. Hindi sila natinag sa show of force sa Luneta dati. Huwag din sana kayong magpadaig ngayon sa isa na namang show of force sa Luneta para sa isang tiwali, bastos at marahas na leader katulad ni VP Sara Duterte. Ang panawagan po natin sa lahat ng naniniwala sa mabuting pamamahala, demokrasya at hustisya, panahon na upang muling magbuklod-buklod sa ngalan ng panginingil at pagpapanagot sa isang opisyal na nagtaksil sa kanyang mandato na paglingkuran ang bayan, katulad ni VP Sara Duterte. Higit sa lahat, ang panawagan po natin sa mamamayan, humaharap muli tayo sa isang sangandaan ng kasaysayan. Huwag sana nating takbuhan ang tawag ng panahon ngayon. The lesson of EDSA ang isinulong natin noong 1986 at 2001. Ngunit ito ay isang kapayapaang nakabatay sa katarungan at pananagutan. May the lessons of EDSA 1 and 2 be not lost on us. May these lessons from history remind us of our honor as a people and our moral obligation to hold public officials who trample upon our rights, national dignity, and hard-earned public funds accountable. Ang aral ng EDSA 1 at 2, lahat ng yumuyurak sa Pilipino, pinapalayas at ibinabasura ng kasaysayan. The Dutertes will not be an exception to this curse of history. Maraming salamat po at mabuhay sa bayan ng Pilipinas. Magandang hapon po sa ating lahat. Malitawasan po ako mula sa Sangguniang Laiko ng Pilipinas. Peace without justice. Kapayapaan ba o katarungan? Kapayapaan daw, sabi ng isang sekta ng relihiyon. Sa dami nila, parang tama. Pero tama ba yun? Kung walang katarungan? Kita ko dito ang mga dukhang nagsimba kanina. Kasama ang kanilang mga anak, maliliit na mga bata. Kabataan ng kanilang kasalukuyang henerasyon. Sila pa ang sasabihan natin ng kapayapaan. May matutunan kaya sila sa mga leader na walang alam at sinungaling. Sila na inubos ang kaba ng bayan nang walang nakakaalam kung paano winaldas at ginastos. Nasaan ang accountability? Makakatulog kaya silang sumisigaw ng kapayapaan, ngunit walang nararamdaman para sa paghihirap ng bayan. Inuuna ang sarili, walang paki sa naghihirap na bayan. Tama na! Hirap na ang bayan sa mga pahirap. Mga dynasties na nagahari. Impeachment na!